kabatihan noon hanggang ngayon. Kung totoo ba ang paglilihi? Hanggang ngayon kasi may mga kakaibang kalagayan na patuloy na hinahanapan ng paliwanag, katulad ng kakaibang mga itsura at kakaibang mga katangian. At 31 nung nakaraang buwan, nagulantang ang mga tiga-barangay Matuog-Tuog sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. Isang kakaibang sanggol ang isinilang dito. Magkadikit ang balat sa pagitan ng kanyang hita at binti na animoy buntot ng isda. Kaya naman ang naging bansag sa sanggol, Baby Sirena. Mismong si Jane, ang ina ng bata, nagtaka raw kung bakit nagkaganon ang itsura ng kanyang anak. Hindi ako makapaniwala, umiyak ako. Siyempre, masakit. Masakit para sa amin. Bakit? Kasi kala ko kumpleto yung anak ko. Tapos di naman pala. Serena. Sabi nila Serena daw. Pero malaki ang paniniwala nila na bunga ito ng lihi. Noon daw kasing ipinagbuntis ni Jane ang kanyang anak, may hindi raw siya maipaliwanag na puwersa na parang humahatak sa kanya papunta sa dagat. Parang talagang gustong-gusto kong pumunta. Pag di ako pinapayagan ng asawa ko, nagagalit ako sa kanya. Pakiramdam ko, dapat dito na lang tayo tumira sa tabing dagat. Ang saya ko nun pag nakikita ko yung dagat. Dahil sa naging kondisyon ng bata, mahina ang pangangatawan nito. Binalak pa raw nilang dalhin sa ospital ang sanggol para maipasuri. Pero matapos lang ang 8 oras, binawian na ito ng buhay. Kaya ang mag-asawang Jane at Fortunato, labis ang panghihinayang sa sinapit ng munti nilang anghel. Kung sa kanilang buhay man, siya din ang maghihirap. Habang buhay niya dadaanin niya, dadalahin. Parang nalugi, parang natalo. Mas masaya kung kumpleto na. Dahil lang, ganoon talaga siguro buhay, minsan minamalas. Pinagsisihan ko rin yun, kasi dapat di yun nangyari sa anak ko. Pero hindi talaga sirena o ipinaglihi sa isda ang bata. Isang kaso ito ng tinatawag na mermaid syndrome. Kondisyon kung saan ang ipinanganak na sanggol magkadikit ang mga binti kaya nagkukorting buntot ng isda. Ganito ang kaso ng batang si Milagros sa bansang Peru. Labis na pagkagulat daw ang nadama ng mga magulang ng bata nung nakita nila ang itsura ng kanilang anak. Sa kabutihang palad, may solusyon pala sa ganitong kondisyon. Sa pamamagitan ng operasyon, matagumpay na napaghiwalay ang magkadikit na mga binti ni Milagros. Pero tabingi ang kanyang bato o kidney at iisa lang ang dinadaluyan ng kanyang ihi at pagkain kaya malapit siya sa infection. Bagamat totoong masela ng kalagayan ng mga nagbubuntis at kapwa nasa peligro lagi ang ina at ang kanyang sanggol, hindi pa rin mawala-wala ang paniniwala ng maraming Pilipino na may kinalaman sa pinaglihian ng nagdadalang tao ang magiging itsura ng kanyang sanggol. Maraming pwedeng attributean yung paglilihi na tinatawag natin. Yung iba kasi ini-interpret nila yon as parang yung morning sickness which is manifested by yung madalas na pagsusuka tuwing umaga, di ba? Once na nagganon yung isang babae, iniisip nila naglilihi na siya. So, ang more on iisipin nila is buntis yung babae. Yung iba naman, iniisip nila, pag sinabing paglilihi, yun yung mga tinatawag na cravings nila. Noong ipinagbubuntis daw ni Alfonsa ang anak niyang si Loreto, hindi niya inakalang magiging kakaiba ang itsura nito. Ang mga mata ni Loreto, malalaki at tila nakaluwa. Maigsi ang leeg, ang batok naman niya malapad. Dahilan para lagi daw siyang tuksuhin na ipinaglihi sa palaka. Ayun o, yung kakaiba yung liig niya, o, tingnan mo kalapad. Saka ang dibdib niya, ayan, ayan. Aminado naman si Alfonsa, nung nagbubuntis daw siya kay Loreto, nakatuwaan nga niya ang mga palaka. Nagbubuntis ko, di naguhuli yung asawa ko ng palaka. Tapos sabi ko, magtira ka ng isa. Ay, naglilihin ako noon. Sabi ko, magtira ka ng isa. Ayun, pagkatapos yan, pinapalo-palo ko yung palaka. Nung nanganak ko, sabi ko, kamukhang kamukha ng palaka yung anak ko. Sabi ko, siguro yung
Palayo yung pinaglalaroan yung palaka noon. Kaya naman malaki raw ang kanyang pagsisisi kung bakit palaka ang nagawa niyang pagdiskitahan. Dahilan tuloy para magdusa raw ngayon ang kanyang anak. Nahal po nila po, palaka daw po. Minsan po, maayos na lang po ako. Minsan po, nanong po sila. Masakit sa loob mo, ganyan hitsura ng anak mo. Nakakaawa naman ano. Nakakaawa. Dahil dito, lumaking kime at mahiyain ang 16 anyos na si Loreto. Bihira lang itong makihalubilo sa ibang tao at dahil hindi na raw nito kinaya ang mga panunukso sa kanya, napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Nung nag-aaral siya, palagi daw binubugbog ng mga bata. Nabalitaan ko naman. Di siyempre naaawa na ako, hindi ko naman masubaybayan. Kahit pinipilit daw ni Loreto na gawing normal ang kanyang buhay, batid daw nitong habang buhay na nilang dadalhin ang tila sumpang dumapo sa kanya. Pero nung ipasuri namin sa doktor si Loreto, Ilan taon po kayo nung pinanganak siya? 30. Opo. Pangilang pagbubuntis niyo po siya? 5. Nag-uupo po ba siya naglalagnat? Hindi naman? Hindi na. Wala nga anak. Masyado magkalayo yung eyes po niya, yung pong tenga niya mababa. Kapag po kasi dapat ang normal po, tingnan niyo po yung sa gilid, kapag gumawa po ng guhit, sa gilid ng mata, dapat tatama po dito sa tenga. Tapos mukha nga din po talaga siyang merong congenital anomaly dun sa puso po niya. Napakalakas po ng tinatawag natin na murmur. Po pwede na meron siyang chromosomal abnormality. Yung sa genetic makeup niya, hindi talaga normal. kabi-kabila rin ang pangungutyang ibinato noon kay Edison, 33 anyos na ngayon. Ang kanya kasing buong likuran, pati na ang mga braso at mukha puno ng makapal, maitim at mabalahibong balat. Andyan yung mga bansag na balat, tagpi, yan yung batik-batik, yung Dalmatian, ganyan. Pakiramdam daw tuloy ni Edison noon, siya na ang pinakakawawang tao. Napakahirap ng buhay kasi nandyan yung tutuksuin ka. Hindi mo maiiwasan yung titingnan-tignan ka kapag may lugar kang pupuntahan. Ayon sa kanyang ina na si Aling Valeriana, hindi raw siya naniniwala noon sa lihi, kaya wala raw siyang preno noon sa pagkain ng sari-saring inihaw na pagkain. Para gusto ko lang pong kumain ng mga inihaw. Ayoko may sabaw, puro inihaw gusto ko, yung mga talong, yung mga baboy, gano'n. Sa akin, baliwalaw sa akin yun, dahil hindi ko pa nga alam, basta gustong-gusto ko, sinusunod ko lang yung gusto ko. Huli na raw para seryosohin niya ang mga sabi-sabi tungkol sa paglilihi dahil pagsilang niya kay Edison, ipinanganak itong may malaking marka sa likod at ilang parte ng katawan. Bagamat hindi pangkaraniwan ang kondisyon ni Edison, lumaki naman daw siyang may tiwala sa sarili. Katunayan, iba't ibang trabaho ang pinasukan niya noon at base sa mga medical exam na napagdaanan niya, simpleng kaso lang daw ng hyperpigmentation ang maiitim na balat sa kanyang katawan. Hindi raw niya hinayaang lamunin siya ng awa sa sarili. Nagkaroon siya ng normal na buhay, nakapag-asawa at nakabuo ng sariling pamilya. Ito yung pamilya ko, ito anak ko si Jay, Jan Eldrick, asawa ko si Mape. Buti na lang hindi nagbana siya sa akin. Sa lahat ng mga katulad kong may ganitong mga tsura, huwag nating ituring na kapansanan to. Kung ano man yung binigay sa atin ng Diyos, tanggapin natin. Siguro meron siyang dahilan kaya sa atin ito ibinigay dahil kaya natin dalhin to. Ang ating itsura at mga katangian, minana natin sa ating mga magulang at sa ating mga ninuno. Yan ang 100% totoo. Kung may mga bagay na hindi man maipaliwanag sa ngayon, huwag basta-basta maniniwala. Wala mang agad na sagot ang medisina, tsak, meron pang malalim na dahilan na naghihintay lamang madiskubre.